Napakarami na pong kakanin recipe ang nai-share ko sa inyo. Madalas kung hindi po ito nakabilao, mga nakatab ito, para bukod sa may enjoy na nga po ng inyong buong pamilya, pwedeng-pwede niya pa pong pagkakitaan. Ngayon po, gagawa naman po ako ng mga recipe para lang po sa cravings nyo or yung kung gusto nyo po munang subukan yung ating recipe para po ma-sure nyo muna yung lasa bago nyo po ito damihan. Ang gagawin po muna natin ngayon ay suman balinghoy na may bukayo sa pinakaloob. So paano? Samahan nyo na muli ang inyong mommy loves sa pagluluto nito. Sa tuwing mura po yung kamoting kahoy dito sa amin, nasa 15 to 20 pesos lang po per kilo. Bumibili po ako ng medyo marami. Then, babalatan, huhugasang mabuti, at gagadgarin po ito ng masipag kong mister. Ipapak ko po ito ng tig to 2 cups, then nilalagay ko po sa freezer. Tatagal po ito ng hanggang 6 months, nilalagyan ko lang din po ng date, at kapag gagamitin ko na, inaamoy, tinitingnan ko rin po yung pinakakulay para lang po makasigurado. Bukod sa anytime nating kailanganin, available na po agad sa atin yung kamoting kahoy. Hindi rin po tayo masyadong maaapektuhan kapag nagmahal na po ito dahil nga po nakabili tayo nung panahong mura pa po ito. Ito pong gagamitin ko ngayon, makikita nyo naman po sa date, nung October ko po ito na-store. Then ang gagawin ko lang po bago ko po ito gamitin, nilalagay ko lang po sa isang salaan, hinahayaan ko lang po hanggang sa matow po ito o lumambot po uli yung atin pong kamoting kahoy. Hindi ko na po naipakita pa sa video pero pinigaan po natin ng husto ito pong ating kamoting kahoy. Bali 2 cups po ito. At 2 sangkap lang po yung idadagdag natin dito. Bukod po dito sa ating bagong kayod na niyog, hindi po pinigaan yung niyog ha. Maglalagay rin po tayo ng asukal. Kapag ang gusto niyo pang outcome ng inyong suman balinghoy ay yung medyo dark, brown sugar po yung inyong gamitin. Dahil nga po dito maglalagay po ako ng bukayo na medyo dark na, kaya po wash sugar lang po yung akin pong ginamit. Nakadepende na po yan sa inyong preference. Then kung mapapansin ninyo, minimix ko lang po ito ng parang winawagwag ko lang po para hindi ko naman po mapigaan yung pinakaniyog at kumatas po ito mamaya habang ito po ay ating niluluto. Sa dahon ng saging bukod sa nililinis ko po ito, dinadarang ko po ito sa apoy or pinapadaanan po muna natin ito sa init para po hindi po ito madaling mapunit once na ito po ay atin nang ginagamit. Sa bawat isang suman po, 1/2 cup po ng ating kamote mixture yung akin pong ilalagay. Tingnan nyo na lang po kung paano ko po ito babalutin or kung may technique kayo sa pagbabalot ng suman, yun na lang po yung inyong gamitin. Dito nga po maglalagay po ako ng bukayo. Sa bukayo po na ginagawa ko, buko po na medyo makapal or medyo matigas na ng kaunti yung aking ginagamit. Halimbawa po, 1/4 kilo po yung inyong buko, 1/4 kilo rin po ng brown sugar yung aking nilalagay. Then yun lang pong dalawang ingredients, ilagay sa kawali or kaserola. Then isa lang po ito hanggang sa lumapot po yung atin pong pinakabukayo. If ever naman po na hindi kayo makakagawa ng bukayo or hindi po available sa inyo ang buko at gusto nyo pa rin pong gumawa ng ating suman, simple lang naman po ang gagawin nyo. Dagdagan nyo na lang po ng asukal yung atin pong pinakakamote mixture. Dagdagan nyo po ito ng 1/4 to 1/2 cup pa para po sumakto pa rin po yung lasa at tamis nito. Pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar kayo ngayon nanonood nitong ating video para malaman ko naman kung hanggang saan ang aabutin nitong ating kamoting kahoy or balinghoy na suman recipe. Ako po gumagawa po ako ng maramihang bukayo. Bali 1 kilo po itong buko na medyo makapal nga po at medyo matigas. At 1 kilo rin po yung brown sugar. Yun po yung pinapalapot ko sa kawali. Then nilalagay ko po sa mga tub at ini-stir ko po sa chiller. Para anytime po kami mag-crave or gusto ko pong gumawa katulad po ng ating suman or ng ating putong balinghoy or ng putong bigas, available na po sa akin yung ating pong bukayo. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado.
Sa pagluluto naman po nito, kung sakaling sa steamer niyo po lulutuin, no need na pong itali or pagsalikupin pa. Pero dito po ipapakita ko rin sa inyo na kahit wala po kayong steamer, regular na kaserola or kaldero lang po, pwedeng-pwede niyo po itong lutuin. Bali ilampas lang po natin yung pinakatubig po doon po sa suman. Then isa lang po sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay high heat at kapag kumukulo na po ito, hinaan na lang po yung apoy sa medium heat. Lutuin pa po ito for another 35 minutes. Kung sakaling sa steamer naman po, ganun rin po dapat kulong-kulo na po yung tubig sa steamer bago nyo po ito isasalang. Over medium heat rin po. Lulutuin naman po natin ito ng 45 to 50 minutes. Then hanguin at pwedeng palamigin bago po natin ito kainin. Pero syempre kapag nagki-crave ka na po talaga dito, mainit na mainit pa bubuksan at titikman mo na po ito. Sa 2 cups lang po ng ating grated kasaba, nakagawa na po tayo ng 6 na pirasong suman balinghoy na medyo malalaki at talaga naman pong napakasarap. Tamang-tama lang po yung tamis, hindi po nakakaumay. Kaya pwedeng-pwede po talaga kayong mag-stock ng grated cassava sa inyong freezer para anytime nyo po ito kailanganin. Kung magki-crave man po kayo or gusto nyo na po itong gawing pang negosyo, napakadali na po ng proseso. Kung may requested recipe pa po kayo dyan na gusto niyo pong gawan lang po ng inyong mommy loves ng kakaunti lang po muna na recipe, just comment down below. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Mix and cook, cooking made easy as 1, 2,